Dahil, tuturuan ko kayo, alam niyo po, yung namatay, nakakatulong sa kanya ang panalangin ng mga magsasala sa kanya. Pwedeng makatulong na mamagitan sa kanya na mapatawad ang kasalanan niya at makapasok sa paraiso ang tao na yan na namatay. Mayroong dalawa na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Una, kapag umabot ang linya ng mga magsasala doon sa patay, 3 linya. 1, 2, 3. Makakasyafaat sila doon sa patay. Ibig sabihin, makapamagitan sila doon sa patay. Kaya kung konti ang madami nyo, gawin nyo ng 3 linya. Yan ang payo. Kung alin mo, 7, 6, gawin yung 2, 2, 2. Yung magsasala doon sa patay. Para maging 3 linya at makatulong sila doon sa namatay na makapasok at mapatawad sa ang kasalanan niya. Pangalawa, umabot ang kanilang bilang sa 40. Pag umabot ang bilang sa 40, makakasyafaat. Sa kondisyon, yung mga magsasala hindi nagsishirk. Magsasala sa kanya. Hindi nagsishirk at ganoon din yung pagsasagawa ng salatul janaza. Naintindihan? Okay. So, unang oras na bawal dito magsala ng sunna at bawal din nilibing ang patay, tanghaling tapat. Pangalawa, wahina yaqumu qaimud dhahirati hatta tamil ash-shams. Ibig sabihin, sa oras na palubog ang araw. Pag sumisikat yung araw, bawal isabay ang paglibing ng patay dyan. Okay? Ang binanggit lang dito, paglibing, hindi siya binanggit ang sala. Ibig sabihin, yung sala sa janaza, pwede may sagawa sa oras na yan. Sa paglibing ang bawal dyan. Ibig sabihin, huwag ilibing ang patay na palubog ang araw. Pangatlo, wahina tadipu syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Sa oras na palubog ang araw, wag din siyang ilibing sa pagsikat at palubog. Sa pagsikat ng araw, alam mo, pasikat pala yung araw, wag ilibing ang patay. Sa paglubog ng araw, wag din ilibing ang patay. So, 3 oras na yan. Ibig sabihin, itong 3 oras na to, al-manhi al-mughallad. Ibig sabihin, mabigat ang pagbabawal sa oras na to. Hindi ka talaga pwede magsunna dito. At hindi rin pwedeng ilibing ang patay. Dito sa 3 oras na to. Ibig sabihin, pag may mga sunna ka na naiwanan, wag mo talaga babayaran sa oras na to. Pero, paano yung mga tahiyatul masjid? Ilan sa mga ulama, sabi nila, may dahilan. Pagpasok mo sa masjid, palubog yung araw, walang problema magsunna ka. Kasi, may dahilan ng sala mo, tahiyatul masjid. Hindi mo sinadya yung oras na yun. Naintindihan? Sunnatul wudu, salatul janaza, pwede mong isagawa sa 5 oras na yun. Nakuha din yung 5 oras, ha? Palubog ang araw, pasikat ang araw, tanghaling tapat, after asar, after fajar. Maliban lang dito sa after asar, kung meron kang sunna na hindi nagawa na sunan arawatib before duhur at after duhur hindi mo nagawa, naalala mo siya, after asar pwede mong palitan. After asar, kahit bawal. Yes, pwede mong palitan. Sa sunan arawatib. Attention mo, yung hindi mo nagawa. Yung hindi mo napalitan. Pero kung magsusunna ka lang after asar, walang sunna. Bagus, bawal. Ganun din sa Ganun din sa Fajar, hindi ka nakapagsunna before Fajar, papalitan mo after Fajar, walang problema. Pero kung magsusunna ka after Fajar, na tapos na yung sunna mo, tapos na yung salatul Fajar, magsusunna ka after Fajar, ng sunna mo talaga, bawal. Okay? Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroon siyang nakita na isang lalaki na nagsunna after Fajar. Tinanong ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bakit ka nagsusunna? Sabi niya, Rasulullah, hindi ako nakapagsala ng sunna ng rawati before, hindi ako nakapagsunna before Fajar, so hindi na nagsalita ang propeta, hindi na siya nagsalita. So anong ibig sabihin? Walang problema. Ang tawag dyan ay ikrar. Kabilang sa definition ng hadith, mga bagay na kanyang sinang-ayunan. Anong sinang-ayunan? Hindi na siya nagsalita. Kasi kung bawal, hindi tatahimik ang propeta dyan. Magsasalita at magsasalita. Ibig sabihin, ang tahimik ay nangangahulugan ng pagsang-ayon. Kapag may gusto kang babaeng pakasalan, pag tumahimik, sumasang-ayon yan. Ganun lang kasimple yun. At binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng mga sahabay, ya Rasulullah, pag mayroon kaming babae na gustong pakasalan ninyo ang babae, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung virgin, hindi pwede pakasalan hanggat hindi magpapaalam sa kanya.
Sabi ng mga sahabay, Rasul, paano namin malalaman ng babae pumapayag? Pag hindi siya nagsalita, pumapayag. Ibig sabihin, sumasangayon. Ayun, no? Okay. Wow, pwede. Okay. Ngayon, pagkatapos ng Salatul Asar, meron ding dalil ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsala siya after Asar. Kasi nabisi siya sa duhur. Kasi may mga sahabang nagtatanong sa kanya, sinasagot niya. Nabisi siya. Hindi siya nakapagsunna sa duhur. Hanggat sa inabutan siya ng Asar, pinalitan niya after Asar. So, ibig sabihin, sa pagpapalit ng sunnah, pwedeng palitan sa after Asar at after Fajr. Okay? Pero yung 3 oras na napakahigpit. Tanghaling tapat, walang anino, bawal magsunna dyan, bawal din ilibing ang patay. Pag may namatay, bawal natin ilibing sa 3 oras na yun. Take note, pag sa oras na lumulubog yung araw, bawal ilibing ang patay dyan. Sa pagsikat ng araw, sa paglubog ng araw, kailangan tuluyan ng sumikat bago natin ilibing. Kailangan tuluyan ng lumubog bago natin ilibing. Tanghaling tapat, kailangan bumaba na yung araw, nagkaroon ka na ng konting anino bago pwedeng ilibing. Naintindihan? So, ang paglibing sa patay sa gabi, walang issue. Dito lang naman yung pinagbawal. Kaya at least, alam nyo, kasi may mga paniniwala, bawal ilibing ang patay sa gabi. Tama? Ang pinagbawal na ng propeta, ilan lang? 3 oras lang. Di alam mo na, sasagot mo sa mga matatanda. Bakit ba kami pagbabawal, lolo? Lola, ang binanggit lang ng propeta, 3 oras lang yung bawal natin ilibing ang patay. Tanghaling tapat, habang lumulubog yung araw, habang sumisikat yung araw. Yan lang. Kahit hating gabi namatay, paliguan, sagawang sa kanyang salatul janaza, naintindihan, pwede na siyang ilibing. Okay, nakuha niyo yung mga bawal. 5 yun, ha? May bawal na 5. Sa sunna, may 3 bawal, pati paglibing. Pwede mo lang, sa mga 5 oras na na bawal, sunna ang tinutukoy dyan, sunna. Kasi kung mayroon kang naiwanan na obligadong sala, nagising ka, sumisikat yung araw, hindi ka nakapagsala ng Fajr, ay, obligadong unahin mo. Take note, dagdag kaalaman, pag nagsalungat ang obligado at haram, magbabanggaan yung dalawa, at nagsabay sila sa isang oras, ang masusunod ay obligado.